Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Kaaway, tayo ay kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan. Halina't pagsaluhan natin dakilang pag-ibig ng Diyos na ito natitipon sa banal na misa sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. San Bernabe, ginuwitan natin upang lalo natin maitampok ang lagaan ng kahulugan ng mga apostol nagsimula sa lahat ng mga ganap na pangyayari sa pagpapakasakit, kamatayan, muling pagkabuhay ng ating Panginoon Jesucristo na dinala nila upang ipahayag ang aral mabuting balita sa lahat ng sulok sa daigdigan upang lahat ay pagpalain. Ngayong tayo ay natitipon. Aminin natin ang ating mga pagkukulang. Humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at patawad. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, si San Bernabeng puspos ng Espiritu Santo at pananampalatayang matibay, ay sinabi mong ibukod mong gampanan ang pag-akit sa mga bansa. Ang mabuting balita na masigasig niyang inilahad ay patuloy nawang maipahayag at totohanang matupad sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang sulat
ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ang aming pagtitiwalang ito sa Diyos ay sa pamamagitan ni Kristo. Kung sa aming sarili lamang ay wala kaming sapat na kakayahang gawin ito, ang Diyos ang nagkaloob nito sa amin. Niloob niyang kami maging lingkod ng bagong tipan, tipang hindi nababatay sa kautusang natititik, kundi sa Espiritu. Sapagkat ang dulot ng titik ay kamatayan, ngunit ang Espiritu'y nagbibigay buhay. Nang ibigay ang alituntunin ng paglilingkod na nakatitik sa tinapyas na bato, kalakip na nahayag ang kaningningan ng Diyos. Anupat hindi matingnan ng mga Israelita ang mukha ni Moises, bagamat ang kaningningang ito'y lumipas. Kung ang paglilingkod na batay sa kautusang nakatitik na nagdala ng kamatayan ay dumating na may kalakip na kaningningan, gaano pa kaya ang paglilingkod ayon sa Espiritu? Kung may kaningningan ng paglilingkod na nagdudulot ng hatol na kamatayan, lalo pang maningning ang paglilingkod na ang dulot ay pagpapawalang sala. Dahil dito, masasabi natin ang dating ningning ay wala na, sapagkat nahalinhan ng lalo pang maningning. Kung may kaningningan ang lumilipas, higit ang kaningningan noong nanatili magpakailanman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Ang poon na ating Diyos ay lubos na papurihan. Sa harap ng trono niya'y sambahin ang ngalang banal. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Si Moises at Aaron, mga saserdote niya, at si Samuel na may lingkod na sa kanya ay sumamba. Nang ang puoy dalanginan, dininig naman sila. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Ang poon ay nagsalita sa gitna ng mga ulap. Sila naman ay nakinig, utos niya ay tinupad. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. O poon na aming Diyos, sinagot mo sila agad, at ikaw ay nakilalang Diyos na mapagpatawad, ngunit pinagdurusa mo kung ang gaway hindi tumpak. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Ang Diyos nating Panginoon, dapat nating papurihan. Sa banal na bundok niya, sambahin ang kanyang ngalan. Siya'y ating Panginoon, siya'y ating Diyos na banal. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag ninyo akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan ninyo ito. Magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kalitliitang bahagi ng kautusan ay hindi mawawalan ng bisa hanggat hindi nagaganap ang lahat. Kaya't sino mang magpapawalang halaga kahit sa kalitliitang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao ay ibibilang na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na tuparin iyon ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos." Ang mabuting balita
ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Sa maraming pagtatanong ng mga tao tungkol kay Jesus, nung marinig nila si Jesus na nagpapahayag, papaliwanag, nagtuturo sa sinagoga, marami ang nagtataka, sino ito at saan nanggaling ang kanyang karunungan? At sa kanyang mga pagpapaliwanag kung paano ang kautusan ay kanyang tinutupad, akala ng mga tao, ay may bagong batas si Jesus. Meron siyang pinanununtunan, mga bagong pandinig. Kaya lumabas itong ating pahayag na mabuting balita. Tinan mo si Jesus, pinawawalang bisa niya ang mga kautusan. Tinan mo kung ano kanya sinasabi, kung ano pinaliliwanag niya, bagong kautusan ba yan? Kaya dito ipinahayag na ating Panginoon, napakalagang kanyang papel na ginagampanan nung marinig niya siya palagian sa sinagoga, nung marinig ang kung ano mga turo niya habang sila'y naglalakad, habang sila'y nasa dalampasigan ng lawa upang ipahayag ni Kristo, narito ko para tuparin ang nasa saad sa kautusan, upang hindi ito ipawalang bisa at hindi upang sabihin ito ang turo at hindi yung nilalaman sa mga aklat ni Moises. Kaya ito yung konting paliwanag ng ating Panginoon Kristo sa kanyang pagpapaliwanag sa kautusan ni Moises, sapagkat nakikita niya ang mga bagay na ito na nilalaman ng kautusan hindi lubusang nagaganap. Kay pala'y madalas na mayroong pagsalunga. Kadalas, pinawawalang bisa ang halaga at kahulugan. Kaya sasabihin ni Kristo, ako'y naparito sa daigdig, ako'y sinugo ng Ama upang tuparin ang kautusan at ang kautusan ng nilalaman sa aklat ng mga propeta. Narito ako upang ituwid ang mga pagkakamali ng mga Hudyo, upang ang kanilang pagtupad sa kautusan ni Moises ay yun talagang nilalaman nito. Kung ano ibig sabihin ito, ginanap ni Kristo ito sa tanang kanyang buhay, pero may mga tao pa rin matitigas ang ulo na ayaw siyang dinggin, ayaw siyang tularan, o kaya ay talagang ang mga utos ay dapat na tupdin, sila pa rin ang mga sumasalunga sa ating Panginoong Kristo. Pero hindi lamang ang mga taong ito ang nakikita sa lipunan, may mga tao din namang handang magpahayag. Tunay ngang ang lahat ng mga bagay na ito na isinuwalat ni Kristo ay tunay na mahalaga. Ito ang nilalaman sa kautusan. Ito ang nilalaman sa mga aklat ni Moises. Nagwagi ang ating Panginoong Kristo sa mga bagay nito upang magbalik aral ang mga alagad sa mga katuparang ito sa pamamagitan ng pagtunghay sa pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoon Kristo, upang sabihin, ang nilalaman ni Jesus, ang kanyang mga turo at gawa ay tungkol sa kautusan, ang pagsunod sa batas ni Moises, ang ituwid ang pagkakamali ng mga tao, sapagkat hindi na isa sa buhay ang mga pahayag sa mga aklat ni Moises na pagtantungan itong mga alagad noon sila'y nagnilay-nilay tungkol sa pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo. Ito ang nagaganap ngayon sa ating pagtanghal kay Jesus, sa kanyang pagpapakasakit, kamatayan at muling magkabuhay, na itutuwid ang mga maling landasin ng ating pagsunod sa batas, sa kautusan, sa mga propeta na bibigyang halaga ng sa banal na misang ito ang dapat nating ganapin sa buhay natin upang magkaisa tayo ng puso't isipan, sapat ito ang nilalaman kung paano tayo napapabilang sa paghahari ng Diyos. Kaya ibig sabihin, pinaliwanag ito sa huling bahagi ng ating mabuting balita, ang gumaganap ng kautusan na nagtuturo na ito pa rin ito ay ibibilang na dakila sa paghahari ng Diyos. Ito napalaking hamon para sa ating buhay pananampalataya ngayon. Marami tayong natutunan sa pananampalataya, marami tayong pagtutuwid sa minsan madalas na buksan ating isipan sa maraming pagkakamali upang ang mabuting balita hindi natin magampanan sa buhay natin. Humingi tayo
ng kapatawaran sa ng ating mga pagkukulang at marami nating pagkakasala. Tinatanghal natin ang pananampalataya sa matuwid na pamumuhay. Ito'y may lubos na kagalakan sa Diyos, mandi pagpapala para sa atin at talaga at kahulugan ng ating kaligtasan sa daigdig na ito. Kaya ito ngayon at ang kasaysayan ni San Bernabe na talagang katulong ni San Pablo sa pagpapalaganap tungkol sa paghahari ng Diyos. Alalay lang si San Bernabe pero dakilang alalay. Alam niya ang sasagupaing hirap na kasi katulong ni San Pablo upang maipahayag ang mabuting balita, upang makita ng mga tao kung ano yung kanyang nagdakilang conversion, the great conversion of St. Paul. Sa marami pa rin pagtuligsa at ayaw pagtanggap kay San Pablo, naroon lamang si Bernabe, tumutulong palagi. Kaya sabihin, parang sa hirap at ginawa ng pagpapalaganap ng mabuting balita, meron isang dakilang alalay si San Bernabe. Kaya tinawag na Bernabe o Barnabas upang sabihin, he is the son of consolation. He is the son of encouragement. Upang sabihin, ito'y napalaking hamon para sa atin. Sa isang dakilang kasaysayan na ating santong pinagdiriwang ngayon, isa sa mga apostol ng ating Panginoon Kristo na isa'y pumili among the 70 o 72 disciples, kasama si Bernabe o si Barnabas, na siya ay katukatulong ni San Pablo. Tayo, paano natin bibigyan ng magandang huwaran sa naging buhay ni San Bernabe? Kung tayo'y walang imik, walang parang matamlay sa buhay pananampalataya, si Bernabe iba yan. Meron lakas, inertia, upang sabihin ang lahat, ito'y pinaninindigan sa buhay pananampalataya. Pero siyempre, the early persecutions of the early Christians noon, ang mga taong ayaw tumilala sa kanyang mga pagiging alalay sa ni San Pablo, binato siya hanggang sa siya mamatay. Tunay nga naging martir si San Bernabe at pakalipas noon doon naalala ng mga taong may kami na nakakakilala kay San Bernabe. Dakilang tao ito, dakilang alalay ni San Pablo, napakabutihing tao na tagang huwaran upang panindigan ang buhay pananampalataya na nagbigay halaga sa iba pang mga alagad. Ang susi nito upang ito ay maisakatuparan, ito'y maituwid sa anumang pagkakamali at magbigyang kaliwanagan sa pagtahak sa mabuting buhay na tunay na pagpapala ng Diyos. Naglaking hamon para sa atin, how active we are in the terms of our faith, or we just being complacent with it. Paano tayo tumutulong sa ating simbahan upang makaugnay tayo sa pakipagtulungan ng simbahan palaganapin ang buhay pananampalataya? Paano tayo nagiging saksi ng aral mabuting balita upang ang pagpapanibago ng buhay ay maging daan para sa tao na imulat natin sa katotohanan? Marami magaganap pang makahulugan ang buhay ng tao sa larangan ng pananampalataya ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Halina makapanalig at dumulog tayo sa Diyos upang natin makita ang lalandas sa matuwid nating pamumuhay at upang maging saksi sa kautusan at sa mga aral ng mga propeta na tayo may magandang bahagi upang ito'y maganap. Ang ating po itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang Santo Papa at mga obispo, sa pamamagitan ng kanilang pagtuturo at pamumuhay, naway humikayat sa kawan na sumunod sa pamamaraan ng pag-ibig ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pamilya ng mga bansa, naway higit na magsumikap at maging masigasig upang makamit ang kapayapaan at matatag na mapanatili ito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga mag-asawa naway makadama ng alab ng pag-ibig ng Diyos sa kanilang pagsasamahan.
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at mga matatanda, naway lumakas ang kalooban sa pamamagitan ng mga salitang nakaaaliw at may katiyakan mula sa mga kumakalinga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tapat na yumao, naway mamasdan ang mga bagay na hindi nakikita ng mga mata at hindi naririnig ng mga tenga. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Manalangin din tayo sa lahat ng ating mga sariling kahilingan. Kaya ang maging po may instrumento sa maraming pagpapanibago magaganap sa aming buhay at pamumuhay. Nang batayan namin at pagsaksi ay ang pagkilala at pagtanggap, pagpapahayag ng aral ng mabuting balita bilang kami bahagi ng paghahari ng Diyos. Bigyan mo po kami ng igit na katalinuhan tulad ni San Bernabe na siya ang tinawag ng Diyos upang maipalaganap ang Kristiyanong pamumuhay sa lahat ng dako ng daigdig. Ganito rin ang misyon namin at upang kami maging kaisa sa pagpalaganap ng paghahari ng Diyos, paghahari mo sa sangkalupaan. Kaya itong lahat ng aming mga ibig makamit sa buhay, ang aming mga prayer intentions, ang lahat ng ibig namin magganap, ay papahayag namin sa iyo ng lubusan sa pamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang aming mga alay ay gawin mong banal sa iyong pagbabasbas, na nagpaalab nawa sa ningas ng iyong pag-ibig sa aming lahat, sapagkat ito rin ang nagbunsod kay San Bernabe para ihatid sa mga bansa ang liwanag na mabuting balita sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay salig at katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming narito ang tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iwalang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan.
Kaya't sa pamagitan ng Espiritu mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo." Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inibot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin yung lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay bibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapi mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa, si Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pakindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, San Bernabe na dakilang apostol ni Kristo, at bilang lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos ang mga makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal, kaisa ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. God ang tunay na nagiging saksi sa paghahari ng Diyos, salita at sa gawa, upang lalong mabigyang halaga ang paghahari ng Diyos ng Ama sa kalangitan. Ating ngayong pagsaluhan ng dakilang pag-ibig ng Diyos, awitin natin ang Ama namin. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo
nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiling namin kami dyan sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapipayan araw-araw, iligtas sa kasalanan, tiliyo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoon Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbatian tayo at magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Tunghayan natin ang ating Panginoong Kristo, ang dakilang pag-ibig ng Ama. Siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mapalad na matinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan,
niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ngin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming tumanggap sa banal pakikinabang ay nakikiusap sa iyo ng aming pinagsaluhan sa paggunita kay Apostol San Bernabe ay maganap ng biyayang sa aming buhay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo at rin. pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo na may katatagan sa pananampalataya tulad ni San Bernabe. Salamat sa Diyos. Susunod po natin ang pagtatanghal sa kabanbanalang sakramento sa altar sa ating pagtatanod, kalakipang ating pong mga panalangin at sa pagwakas nito, ito pa rin na magbibindisyon sa atin bilang pagtatapos ng ating banal na gawain. Mga kapanalig bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kabanbanalang sakramento sa altar. Sa sanaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan.
Higit sa lahat, ang ating mga may sakit at ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din, panalangin natin ang mga nanghihinaan sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas na matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawala ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng Kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal, na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Pangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama, sa iyong pagpapalay pagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang kalooban ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang manababalisa at nawawala ng pag-asa, ang manatatakot at nalulumbay, at may matitinding suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay, at ang manasabingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat na mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahanawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo na makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novo cedat vitui preste fides suprema
de cielo, prestatisti eis. Omne delectamentum in se habentem. Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tue memoriam reliquisti, tribue quesimus, ita nos corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tuae fructum in nobis iuditor sensiamus, qui vives et reinas in saecula saeculorum. Amen. Ang banal na pagpupuri. Purihin ang Diyos. Purihin ng Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalsinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang malalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalsinisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O Sacrament most holy, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan.
kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.